Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipinatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iya'y si Hesukristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ng mga batang walang malay na pinapatay ni Herodes dahil ayaw niyang magkaroon ng karibal sa kanyang pagkahari. Ganon siya ka-insecure na noong marinig niya sa mga pantas na isinilang ang hari ng mga Hudyo sa Bethlehem. Natakot siya. Baka ito na nga ang naririnig niyang hula tungkol sa hari na galing sa lipi ni David. Para makasigurado siya na hindi magkatotoo ang bantang ito sa kanyang pagiging hari, pinapatay niya ang lahat ng mga bata na 2 years old below sa Bethlehem at sa mga paligid nito. Siguro mga 20 mga bata ang pinatay. Noon pa man hanggang ngayon, natatakot ang mga taong walang takot sa Diyos sa maliliit na mga bata. Para bang sila ay banta sa kanilang buhay. Kaya ngayon, nandiyan ang industriya ng abortion na ang layunin lang ay patayin ang mga bata sa sinapupunan. Pinaglalaban ng industriyang ito ang kaligayahan at karapatan ng mga nanay laban sa kanilang mga anak, na para bang ang anak ng babae ay ang magsisira sa kinabukasan ng nanay. Na sa totoo, ipinagpapatuloy ng anak ang buhay ng kanyang magulang at siya ang nagbibigay kabuluhan sa buhay ng nanay. Si Jesus ay liwanag at siya ay katotohanan. Sa kabilang dako, ang kasalanan ay kadiliman at kasinungalingan. Si Jesus ay dumating upang dalhin tayo sa liwanag. Kaya tinanggal niya ang kadiliman ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad. Hindi parusa ang tugon ni Jesus sa kasalanan, kundi pagpapatawad.
Pero mapapasa atin lamang ang pagpapatawad kung nilalagay natin sa liwanag ang ating kasalanan. Kung inaamin natin ito at pinagsisisihan. Ang nagsasabi na wala siyang kasalanan ay dinadaya niya ang kanyang sarili at wala sa kanya ang katotohanan. Dinadaya ang sarili kasi alam naman natin at nararamdaman natin na tayo ay nasa kasalanan. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Kasi sinabi ng Diyos na pinadala niya ang kanyang anak upang linisin tayo sa kasalanan. At wala naman palang kasalanan. Di sinungaling ang Diyos. Pero kung aminin natin ang kasalanan, nandyan si Jesus na walang kasalanan pero inalay ang kanyang sarili upang ipatawad tayo at ang lahat ng tao sa kasalanan. May phenomenon ngayon na tinatawag na loss of the sense of sin. May mga tao na nawawala na ng pakiramdam sa kasalanan. Nagiging manhid na sila sa kasalanan. Paano nangyari ito? Kapag paulit-ulit na sila sa pagkakasala, na para sa kanila, normal na lang ito. Hindi na masama ang pagsinungaling. Hindi na masama ang pagpanunood ng mahahalay na bagay. Kasi palagi nila itong ginagawa. Nabulagan din sila sa resulta ng kasalanan na ito'y nagdadala ng kahirapan sa iba. Hindi ba nila nakikita na kapag pumatay sila, nasasaktan ang magulang ng pinatay, na masisiraan ang buhay ng asawa at ang mga anak niya? Hindi ba nakikita na kapag ninakawan mo ang isang tao, hindi na siya makakakain o wala nang pambili ng gamot sa kanyang anak? Hindi ka ba nababahala na kapag sinisiraan mo ang isang tao, ay hinahalangan mo na ang kanyang kinabukasan? Sana hindi tayo mawala ng sense of sin. Kung nagkasala man, aminin na natin at pagsisihan. Salamat o Diyos kay Jesus na aming tagapamagitan. Nililinis niya kami sa aming kasalanan. Salamat o Diyos. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.